A blessed, blessed Tuesday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po. Narito tayo ulit sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. Tayo ay nag-umpisa kahapon ng ating morning devotion using our guide, yung ating God's Little Book. God's Little Devotional Book for Leaders. Ayan. At sa umagang to, I'm excited dahil meron tayo ulit magandang topic na pagbubulay-bulayan. Katulad ng dati, bago tayo magpatuloy sa ating gawain, gusto ko pong hilingin muna ang bawat isa na tayo ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming buhay, may lalang ng langit at lupa. Ama, maraming salamat ulit sa oras na ito, sa pagkakataon na ito na kami ay matututo ulit sa iyong banal na salita. Kasiyahan mo po nawa kami ng iyong banal na spirito. Tulungan mo po, Ama, na ang lahat ng aming pagbubulay-bulayan ng iyong mga salita sa umagang ito ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at patuloy na ikalago ng aming pananampalataya. Gabayan mo po ako, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong banal na salita. Ikaw po nawa, Panginoon, ang kumilos sa akin at magbigay sa akin ng karunungan na maibahagi ko ng tama at may kalinawan ang iyong mga salita. Tulungan mo rin, Panginoon, na ma-inspire kami sa story na aming pag-aaralan sa araw na ito. Tulungan mo, Panginoon, na nawa ang banal na spirito ang siyang mangusap sa amin at kumilos sa aming mga buhay upang patuloy kaming maging liwanag sa lahat ng mga taong nakapaligid sa amin. Gabayan mo rin, Panginoon, ang iyong mga anak na busy ngayon, nagtatrabaho at o kaya nag-aaral o ano man ang kanilang pinagkakabalahan sa oras na ito. Gabayan mo po sila at tulungan na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa na nakakasama namin dito at mga nanonood din ng replay ng live na ito. Pagpalain mo po nawa ang gawain na ito at gayon din, Panginoon, patuloy mo ring abutin ang iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo, Panginoon, na mapagtagumpayan nila ang lahat ng ito, Panginoon, na kanilang pinagdadaanan sa oras na ito. At muli, Ama, linisin mo po ang aming puso't isipan at patawarin kami sa aming mga nagagawang kasalanan. At ang lahat ng ito ay dalangin po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed, blessed morning po ulit sa ating lahat. Good morning kay Auntie Paz at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Sa umagang ito, ang title ng ating morning devotion is Get Moving, Keep Moving. Ayan, napakaganda, no? So, welcome again dito sa ating online live devotion. Bago tayo magsimula, merong gustong itanong sa atin itong ating devotional guide ngayon, itong ayan, kuhanin ko ulit, ito yung ating ginagamit ngayon na devotional guide. So merong short and punchy quote that punches straight to the point. Yan, ito po yon. The way to get to the top is to get off your bottom. Yan, napakagandang quotation sa umagang ito. Sa madaling salita, kung gusto nating marating ang tuktok ng tagumpay, kailangan nating tumayo at kumilos. Walang nararating ang taong nakaupo lang at naghihintay lang ng tsamba, ba? So, napakagandang pagbabatayan din natin na quotation. Pero syempre, pinaka-importante yung Bible verse na pagbabatayan natin sa umagang ito. Ito ay bibigyang diin ng Bible verse na matatagpuan natin sa Proverbs chapter 13 verse 4. At ito yung sinasabi. The soul of a lazy man
desires, and has nothing, but the soul of the diligent shall be made rich. Amen. Amen. Pagpalainawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Lahat tayo, no, may mga pangarap tayo at mga kagustuhan sa buhay. Pero ang paalala ng salita ng Panginoong Diyos sa umagang ito, yung Bible verse na binasa natin, ang tao na puro hangad lang o pangarap lang, no, at walang gawa, wala siyang pagpapala. Pero no, yung taong diligente, no, ang taong nagsusumikap at kumikilos, ang siyang pagpapalain at giginhawa. Merong kwento rito, no. Ito ay story, no, ni Ree. Basahin ko sa English. Yung pangalan niyang Ree, no, naalala ko yung paborito kong palabas, no, yung Crash Landing. Crash Landing on You na si Captain Ree. Ayan, ito kasi Ree din yung pangalan niya. Okay, sabi rito, after his parents were brutally murdered in North Vietnam, he moved to South Vietnam. While there, Ree went to school and eventually became a building contractor. He prospered greatly until he was arrested while on a trip north, no, kasi 'di ba itong Vietnam nung time na yon meron silang gera, no, itong Vietnam. Matindi ang pinagdaanan nito, no. So after, no, being imprisoned, no, hinuli siya, no. After being imprisoned in North Vietnam for 3 years, he finally escaped and made his way south, only to be charged as a spy for the North. When he learned that the U.S. was pulling out of South Vietnam, he gave all his worldly possessions in exchange for passage on a small, overcrowded fishing boat. He was later picked up on the high seas by an American ship and taken to the Philippines, no, dito sa ating bansa. Once here, he lived in a refugee camp for 2 years until he was allowed to come to the United States. Once he arrived in the U.S., Ree cousins offered both him and his wife jobs in his tailor shop. Even though their net pay was only $300 a week, they were determined to succeed. For 2 years, they lived in the back room, no. They lived in the back room of the tailor shop and took a sponge bath so they could save every penny possible. Within 2 years, they had saved $30,000 and bought out the cousin's business. It was only then that they rented an apartment. Today, Ree is a millionaire. Hard work and frugal living can bring a dream into reality. A leader isn't leading if he's not moving forward. Amen, amen. Napakagandang kwento, no, ng buhay at totoong buhay, no, ni Ree. Hindi ito si Captain Ree, no. Pero siya ay isang Vietnamese, no. So para mas lalo nating makita, no, mapag-aralan ang yung diligence, no, pakinggan nating maiging Tagalog naman, ano, yung tragedy, no, explain ko rin in Tagalog. So pagkatapos ng brutally, no, brutal na pagpatay, no, yung sa kanyang mga magulang, no, siya ay nagpunta sa North Vietnam. Sa North Vietnam sila. So, yung brutal na pagpatay sa kanyang mga magulang ay nangyari doon, no, sa North Vietnam. So, lumipat siya sa South Vietnam. After na nangyari yon, nag-aral siya at naging isang matagumpay na building contractor. Pero, no, hinarap ulit siya ng matinding pagsubok, na aresto at nakulong siya ng 3 taon, no, sa North Vietnam ulit, no.
bakit kaya siya nakarating ulit doon. So, siguro, dinala siya doon kasi, parang nasa biyahe siya, nung arestuhin siya. So, nang makatapos siya, no, nang makatakas siya, tumakas pala siya, no? Nang makatakas siya, pabalik sa timog, sa south, bintangan naman siya, no? Na siya ay isang spy ng north. Parang wala ka ng no? Lalabasan, parang grabe na tong mga pinagdaanan niya sa buhay, no? Pero, meron siyang survival journey. At ito yun, no? Paano siya nakasurvive? Nang mag-withdraw ang US sa Vietnam, kasi gera noon, no? So, labanan ng US at saka Vietnam, no? So, ipinamigay si Rhee, ipinamigay ni Rhee, no? Si Rhee pala yung namigay. Pinamigay ni Rhee lahat ng mga ari-arian para lang makasakay siya sa isang maliit at siksikang fishing boat, no? Siguro ito yung mga fishing boat na tumatakas, no, para makaalis sa kanilang bansa. Nasagip sila, no, ng American ship sa dagat at dinala sila sa Philippines, no, dito sa ating bansa, kung saan tumira siya sa isang refugee camp, no, ng 2 taon bago siya pinayagan na makapunta sa US o sa United States, no? Naalala ko dito yung pinsan ko, si Ate Joy at saka si Kuya Eli, kasi naalala ko nagkwento sila noon na nagturo sila sa mga Vietnamese sa isang refugee camp. Ayan. At mababait daw ang mga Vietnamese, no? Pagka tinulungan mo sila, talagang very grateful talaga sila. Ayan. So, the sacrifice and hard work ni Rhee. Eto, no? So, nang makarating siya sa US, binigyan siya at ang kanyang asawa ng trabaho, no, ng kanilang pinsan sa isang tailoring shop. No? At ang sahod nila ay $300 a week. No? Sa kanila, no, sa panahon nila, doon siguro sa lugar nila, mahirap, no, yung 300 pesos a week, $300 a week, no? Siguro parang sa atin ay 300 pesos. Pero syempre pag kinonvert natin yung dollars ay malaki yan, no? Sa atin siguro ay nasa 15,000 na ba? Times 15, no? Nasa 15,000 a week. So, medyo malaki na yan sa atin, sa bansa natin, no? Pero siguro, syempre, sa bansang Amerika, parang 300 pesos lang, no? A week sa kanila, no? So, paano sila nag-umpisa? Sa mismong back room ng tailoring shop, no? Doon sila tumira para libre, no? Doon sila sa mismong shop tumira, no? Sa likod noon. Siguro, tambakan yun ng mga tela o doon sila, no, nagtiyaga sila, no, mag-sponge bath lang para para wala silang gasto, siguro walang gasto sa tubig, no, baka siguro maliit lang yung CR doon, no, so sponge bath lang sila. So tiniis nila ang lahat, no, para makatipid ng bawat sentimo. Ang resulta, no, napakaganda ng result dahil sa kanilang matinding sipag at tipid. Sa loob ng 2 taon nakapag-ipon sila ng $30,000. So ito na yung savings nila, no? So ibig sabihin doon sa 300 na yon, andun yung panggastos nila at nakapag-save pa sila. So talagang nagtipid sila, no? So kung sa atin yung 15,000 per week, 60,000 a month, gastos, makakaipon. Siguro kung talagang magtitipid ka in 2 years, no, makakaipon ka talaga ng pang-umpisa sa negosyo, no. So binili nila yung negosyo ng kanilang pinsan. At saka, no, doon pa lang sila kumuha ng sarili nilang apartment, no. Siguro doon pa lang sila naghanap ng magandang tirahan. Yan, no. So sa ngayon, no, si Rhee ay isang millionaire na. Yan. Napakagandang kwento, no. Napakagandang true to life story na nakaka-inspire, no, na malaman natin. So dito sa story na to, marami tayong key takeaways for leaders, no. Una, yung hard work and frugal living brings dreams into reality.
Ayan. Walang shortcut sa totoong tagumpay. No? Combined with smart saving, hard work pays off. Ayan. So, tandaan natin, ano? Minsan kasi tayo, di ba, pagka halimbawa, andyan na, no? Yung sahod, parang ang dami na natin gustong bilhin, no? Pero kung focus tayo, no, sa kung ano ba yung plano natin sa buhay, ano, pwede nating isiping i-save lang muna natin, no, kung ano yung ang kuhanin lang muna natin yung talagang importante, no, yun lang muna yung gastusan natin, tapos i-save talaga natin para doon sa mas mahahalagang bagay na kailangan nating bilhin in the future. Ayan, so katulad sa amin, no, tinuturuan din namin yung anak namin ngayon na habang maaga, no, matuto rin siyang mag-save, no. And another na key takeaway natin dito is never let circumstances paralyze you. Ano man ang pinagdadaanan mo, no? Pinagdaanan mo kahapon, kahit gaano katindi ang pagsubok, hindi yan yung dahilan para huminto tayo ngayon. Ayan. So, tuloy lang, no? Kapit lang, no? Fight, fight, fight. And number 3, no? Naki-take away natin, a leader isn't leading if he's not moving forward, no? Bilang mga pinuno sa pamilya o sa trabaho o sa ministry, hindi tayo pwedeng maging tamad. Yan. We must lead by active effort and continuous progress. Ayan. Katulad nitong morning devotion natin, no? Ito ay initiative, no? Natutuwa ako na may mga kapatid din tayo na willing, no, na mag-volunteer, no, nung nakaraan for how many years, no, parang naka 2 years din yata si Sister Kathleen na kasama natin online sa evening devotion, pero ngayon kasi medyo nag-complicate na, no, sa kanyang schedule sa school, and then and we are grateful, thankful, no, kay inaanak Jonel, no, kay Brother Jonel na now he volunteered naman, no, para sa ating evening devotion. So later, no, meron tayong evening devotion, kaya ini-invite ko ang bawat isa sa atin. So napakaganda itong napag-aralan natin, katulad nga nung binanggit ko, no, magandang bilang mga pinuno, no, sa pamilya, sa trabaho o sa ministry, no, hindi tayo pwedeng maging tamad, no. Gumawa tayo ng paraan para maging masipag sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos, pag-encourage sa ating mga kapatid, and isa, no, sa magandang encouragement, hindi naman kailangan lahat tayo ay nagsasalita, no. Mas maganda pa nga yung nakikita yon sa ating gawa, no, yung buhay natin, yung nangungusap, no, katulad si Ri, no, yung kanyang buhay, yun yung naging naging sermon, no, na sa dami ng pinagdaanan niya, hindi siya nag-give up, no, patuloy siyang kumapit, no, at tayo patuloy tayong manalig sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So muli, mapagpalang umaga sa ating lahat, at bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat sa napakagandang aral na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Rin na naging example, Panginoon, para kami ay mapaalalahanan na magpatuloy lang anumang mga pagsubok na dumarating sa amin. Patuloy po nawa ninyo kaming bigyan ng katatagan, at patuloy nyo po nawa kaming tulungan, Panginoon, na mag-move forward at kumilos, gumawa. Huwag mo pong ipahintulot, Panginoon, na ang katamaran ay pumasok sa aming mga puso at isip. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kakayahan na kumilos at gumawa ng mabuti, at lalo't higit nawa ang aming mga gawa ay laging magbigay papuri sa iyong banal na pangalan. At Ama,
Patuloy po namin hinihiling na gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po sa ating lahat, and see you later sa ating evening devotion. Mag-ingat din po ang bawat isa kasi parang masama ang panahon, no? Kasi dito sa amin makulimlim na malakas ang hangin tapos biglang umuulan. So always carry an umbrella pagka kayo po ay lalabas, no? So keep safe, take care, God bless.